Sa pinakadulo ng Zamboanga Peninsula, may isang islang probinsya na madalas nating naririnig sa mga balita. Pero alam nyo ba, yung mayamang kasaysayan ng Basilan na kasing lalim ng mga dagat na nakapaligid dito ay madalas na natatabunan ng mga modernong issue. Kaya sa talakayang ito, sisirain natin ang nakasanayan. Hihimay natin ang tunay at medyo nakakagulat na kwento kung saan nga ba talaga nagmula ang pangalan at pagkakakilanlan ng Basilan. Bago tayo maging investigador ngayon, unahin muna natin ang isang magandang trivia. Kilala ang Basilan ngayon sa isang napakagandang palayaw, ang Province of Hope o Probinsya ng Pag-asa. Ang ganda pakinggan, di ba? Ipinapakita nito yung positibo at patuloy na pagbangon ng lugar sa kabila ng mga pagsubok. Pero para mag-gets talaga natin kung bakit ganoon katatagang pag-asang ito, kailangan nating bumalik sa umpisa. Paano ba nila nakuha ang pangalan ng isla? Dito na pumapasok ang isang napakakaibang tanong. Ano nga ba ang kinalaman ng bakal at kawayan sa Basilan? Oo, tama kayo ng dinig. Bakal at kawayan, dalawang bagay na sobrang magkaiba. Yung isa, matigas, mabigat at pinapanday sa apoy. Yung isa naman, magaan at sumasabay lang sa ihip ng hangin. Nakakabaliw isipin, pero itong dalawang bagay na ito ang literal na nasa gitna ng pinakamalaking misteryo ng pangalan ng lalawigan. Tingnan natin ang dalawang teorya. Unahin natin yung pinaka-popular at sa totoo lang, yung pinakatanggap na teorya. Nakaugat ito mismo sa mga wikang ginagamit ng mga katutubo sa isla. Ibig sabihin, hindi ito imbensyon ng mga dayuhan. Ito ay salitang galing talaga sa pang-araw-araw na buhay, husay at yaman ng mga sinaunang tao doon bago pa man dumating ang mga mananakop. Ayon sa unang teoryang ito, ang pangalang Basilan daw ay galing sa dalawang salitang yakan o sama, yung basih at balan. Ang basih ay nangangahulugang bakal, tapos ang balan naman ibig sabihin ay daan o daanan. Kaya pag pinagsama mo, basi-balan na ang ibig sabihin ay daanan ng bakal. Astig diba? Pero teka, bakit naman naging daanan ng bakal ang isla? Ganito kasi yan. Noong unang panahon, ang mga katutubo roon lalo na ang mga yakan ay kinikilalang dalubhasang panday ng bakal. Sobrang yaman din ang lugar nila sa pagmimina. Kaya naman, naging isang malaking sentro ng kalakalan ng isla. Dinadayo pa sila ng mga mangangalakal mula sa iba't ibang panig ng Mindanao pati na rin sa ibang bansa para lang makipagpapalitan at makuha ng kanilang dekalidad na bakal. Kaya, literal na isa itong sikat na daanan ng bakal. Okay, kung yung unang teorya ay puro tungkol sa lakas at kalakalan, itong pangalawang teorya naman, medyo nakakatawa at nakakagulat. Isa itong klasikal na kwento ng maling komunikasyon o hindi pagkakaintindihan noong panahon na dumating ang mga Kastila. Dito na papasok yung kawayan natin. May isang lokal na salita ang mga tao roon, yung busul, na ang ibig sabihin ay kawayan. Ayon sa kwento, noong unang bumaba ang mga Kastila sa isla, nagtanong sila sa mga lokal kung ano ang pangalan ng lugar. Siyempre magkaiba sila ng wika, nakaturo lang yung mga Kastila at nakataon namang may maraming tumutubong kawayan doon. Inakala tuli ng mga lokal na ang tinatanong ng mga dayuhan ay kung ano ang tawag sa halaman. Kaya ano ang naging sagot ng mga lokal? Sumagot sila ng busulan. Ibig sabihin, lugar na maraming kawayan. Pero alam nyo naman ang mga Kastila, hindi pamilyar at hindi sanay ang dila sa mga lokal na salita natin. Sa maling pagkakarinig nila, yung busulan na ay nag-iba ng tunog at naging Basilan. At ayun na nga, iyon na nga ang nailagay nilang pangalan sa mga opisyal na mapa at dokumento. Ganun lang kabilis na buo ang pangalan dahil sa maling pandinig. Kaya kung pagtatabihin natin sila, sa isang banda, nandyan ang basibalan o daanan ng bakal na isang pangalang nagpaparangal sa husay at galing ng mga katutubo. Sa kabilang banda naman, yung busulan o lugar ng kawayan na nanggaling sa isang aksidente at purong hindi pagkakaintindihan. Dalawang magkaibang kwento na nagbibigay ng sobrang gandang kulay at lalim sa pinagmulan ng islang ito. Ngayong nahimay na natin yung mga teorya at alamat sa likod ng pangalan, iwan muna natin ang etimolohiya. Tingnan naman natin ang mga konkretong dokumento. Paano nga ba talaga naging opisyal ang probinsya, ang Basilan, na nakikita natin ngayon sa mapa? Susundan natin ang timeline ng kasaysayan nila.
Kung titingnan natin ang mga records, taong 1636 nang formal na magtayo ng presensya ang mga Kastila roon. At akalain mo yon, bago pa man nila ito tinawag na Basilan, ang unang pangalan na binigay nila dito ay Taguyma. Ginawa nilang mahalagang outpost ang isla para bantayan ng Sulu Sea. Lumaktaw tayo ng ilang dekada. Alam niyo ba na napakatagal na panahon naging parte lang ng Zamboanga ang Basilan? Taong 1973 lang nang tuluyan itong maging isang hiwalay at malayang probinsya sa bisa ng Presidential Decree No. 356. Siyempre, nang tuluyan na itong maging sariling probinsya, kailangan itong magkaroon ng sentro. At dyan umusbong ang Isabela City bilang puso ng gobyerno at kalakalan nila. At bilang direktang patunay na hindi talaga natin matatakasan ng impluensya ng mga Kastila sa ating nakaraan, ang pangalan ng lungsod na ito ay isinunod mismo kay Queen Isabella II ng bansang Espanya. Pagdating naman natin sa kasalukuyan, makikita natin na kung paanong napagsama ng Basilan yung kwento ng bakal at kawayan, ganyan din nila napagsasama-sama ang iba't ibang tao. Ang probinsyang ito ay patuloy na nagiging isang buhay na halimbawa ng pagkakaisa sa gitna ng maraming pagkakaiba-iba sa kultura at paniniwala. Sa mayon, 3 pangunahing katutubong tribo ang bumubuo sa kaluluwa ng makabagong isla. Nandiyan ang mga Yakan, ang mga Tasug at ang mga Sama. Ang pinakamahalagang aral dito para sa ating lahat, hindi naging hadlang ang kanilang magkakaibang tradisyon. Imbes na magkawatak-watak, mapayapa sila namumuhay ng magkasama. At yung pagkakaisang iyan ang tunay at pinakamagandang kwento ng Basilan sa modernong panahon. At bilang bunga ng pagkakaisang yan, sobrang namumukadkad ang kultura at agrikultura na ipinagmamalaki ngayon ng buong Mindanao. Nandyan ang tanyak at napakakulay nilang tenun, yung tradisyonal na paghahabi ng mga Yakan. Nandyan din yung masaganang ani ng goma at ang tuloy-tuloy na pagunlad ng industriya ng nyo. Pinapatunayan ng lahat ng ito na ang Basilan ay patuloy na bumabangon, lumalago at higit sa lahat, nagpapatunay kung bakit sila tinawag na probinsya ng pag-asa. Kaya mula sa pagiging daanan ng bakal hanggang sa naging aksidenteng lugar ng kawayan, napakaraming makukulay na kwento ang humubog sa islang ito. Ang tanong ko sa inyo, anong parte ng kasaysayan ng Basilan ang pinakatumatak at pumukaw sa interes nyo? O baka naman may iba pa kayong naririnig na kwento tungkol sa pinagmulan ng kanilang pangalan mula sa inyong mga nakatatanda? Ibahagi nyo ito. Panatilihin nating buhay ang usapan at kasaysayan. Maraming salamat sa pagsama sa ating pagsusuring ito. Patuloy lang tayo sa pag-uisa at hanggang sa muli nating pagtuklas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.